Turkish Delight, napakadali palang gawin ito. All-time favorite nga to ng mga 90s noon. Tara, lutuin natin. Gagamit nga lang ako ng 3 cups ng asukal dito. Kahit anong kulay nga, wag lang yung dark, pwede na yan. Maglalagay nga tayo dito ng 1 cup ng tubig. Hahaluin nga lang natin to hanggang sa malusaw lang yung asukal. Isasalang na nga natin to sa medium heat. Hahaluin lang natin to ng hahaluin hanggang sa kumulo siya. Maglalagay nga tayo dito ng 2 teaspoon ng kalamansi. Kung meron nga kayong lemon, mas okay. Antayin nga lang itong lumapot ng konti at iset aside na muna natin. Gagawin naman natin yung cornstarch na mixture. Naglagay nga lang ako ng 3/4 cup ng cornstarch tapos 2 cups ng tubig. Haluin lang natin to hanggang sa mawala yung buo-buo. Kapag wala nang ang buo-buo, tsaka lang natin bubuksan yung kalan. Continuous nga lang natin to haluin hanggang sa makuha lang natin yung texture na para na siyang paste. Kapag ganito na nga yung itsura niya, papatayin muna natin yung kalan at paunti-unti natin ihahalo yung asukal kanina na ginawa natin. Pakunti-kunti lang para hindi nga siya mamuumuo ha. At pag well combine na nga yan, pwede na natin buksan yung apoy. Dapat yung apoy nga natin ay low heat lang. Habang hinahalo nga to, ilalagay ko na rin yung food coloring. Depende na sa inyo kung anong kulay yung gusto nyong ilagay. Ito nga ginagawa ko ay yung original na kulay. Lulutuin nga natin to ng 45 minutes to 1 hour. At habang niluluto yan, ilalagay na rin natin yung vanilla essence. Habang niluluto nga yan sa mahinang apoy, ihahanda ko naman yung magiging lagayan. Naglagay nga rin ako ng parchment paper tapos pinahiran ko lang ng oil. Papaalala ko lang 45 to 1 hour nga siyang lulutuin. Titigilan nyo nga lang yan sa paghalo kapag ganito na siya. Habang mainit pa nga, itatransfer na natin yan sa lagayan. Naaalala ko nga talaga nung bata pa ako, talagang favorite ko tong Turkish Delight. Nagtatago pa nga ako sa sulok para hindi ako makita ng mga kapatid ko. O, diba? Napakaramot lang. Palalamigin nga lang natin ng at least 4 hours yung ginawa nating mixture. Habang inaantay naman natin yun, nai-ready naman natin tong pang-coating. Gumamit nga lang ako ng half cup dyan ng cornstarch tapos 1/4 ng powder sugar. Pwede nyo naman bawasan yung powder sugar, depende na lang sa panlasa nyo kung ayaw nyo na masyadong matamis. Bago ko nga inilagay itong Turkish Delight, nagbudbud muna ako ng cornstarch para hindi siya dumikit. At ganun nga rin sa ibabaw at gilid. Kapag okay na nga yan, hihiwain na natin yan. Pero hindi ko na nga napakita sa inyo, nag-magic na lang ako. Kukoat na nga natin yung mga hiniwa natin dito sa pinaghalo nating powder sugar tsaka cornstarch. Parang dati lang binibili ko to, ngayon kaya ko na rin siyang gawin. Ikaw, anong kwento mo kapag naaalala mo tong Turkish Delight?